Ang ating pong verse for the day ngayong araw na to, nasa Gis 27 ng Kawikaan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga kaarawan, ngunit ang mga taon ng masama ay mangangaunti. The fear of the Lord prolongeth days, but the years of the wicked shall be shortened. Yan ang ating verse for the day. O kaya talagang maganda yung maganda yung merong pagkilala sa Diyos, Meron kasi ngayon nauuso ngayon yung mga agnostics, mga atheists, mga hindi naniniwala sa Diyos. Bakit kuya dun sa dito sa verse na to parang sinasabi kukonti yung taon ng mga masasama, 'di ba? Ba't parang yung mga masasama pa yung mga matagal mamatay, yung ganyan. May kasabihan pa nga kuya na masamang damo ka kaya dito ka pa. Matagal kang mamatay. Yeah. Hindi naman in all aspects, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ganoon eh. Kita ninyo, 'di ba? Yung pagka ikaw indulge ka sa kasamaan, nag-addict ka. Syempre, kapag ikaw nag-addict ka, most likely, yung buhay mo na dapat sana, kukunti na kasi dahil nasisira ang atay, nasisira ang bato, nasisira ang ulo, basically yan lahat. Pag nag-indulge ka sa pagnanakaw, most of the time yung mga nahuli, na baril. So, in general terms, makikita mo talagang pagka yung kasamaan, yun ang in-imbibe mo sa'yo. As a matter of fact, kaya kukonti lang, pag in general talaga kukonti naman dahil ang buhay kasi ang natinitignan naman natin hindi naman yung buhay dito We look forward to yung real life kasi buhay mo dito hindi mo pwedeng tawaging tunay na buhay yan dahil we still die, di ba? Pero yung buhay na talagang buhay, yung buhay ka na talaga, wala ka ng kamatayan. So that will happen kapag natuloy mo yung magbuting buhay mo dito. Mahaba talaga yon dahil buhay yon forever na kahit na sabihin mo shortened yung alimbawa meron yung sinasabi dun sa 57:1 ng Isaiah na meron namang mabuti naman na namamatay din agad para naman mailigtas naman dun sa kasamaan na dadating, di ba? So pero ang noon parang it's just a halt tapos may continuity ka naman. Yun namang mga masama, mahaba ka nga dito na buhay dahil kung ano-anong pinagagawa mo naman kasamaan, nakalusot ka. But right after that, parusa naman yung susunod sa'yo. Pero hindi ba yung kung bakit sila, kunyari yung mga nakakagawa ng masama, medyo tumatagal dito sa mundo? Is it because binibigyan sila ng time ng ating Panginoon to repent? That's part of it. Dahil ang Diyos naman kasi meron namang binibigay na pagkakataon Hindi naman siya mapagpaliban, sabi nga doon sa Peter. Hindi siya mapagpaliban kagaya nung ipinapalagay ng iba na pagpapaliban. Kundi siya, mahabagin siya na nagbibigay siya ng pagkakataon para ang lahat makapagsisi dahil gusto niya, ayaw niya merong mapahamak So you are given the time. Ang masakit lang kasi kung minsan sa atin, yung opportunity that we are given, ginagamit natin hindi para doon sa gusto niya mangyari. Parang binibigyan para magbago. Di ba? Binibigyan kanya ng opportunity para gamitin mo sa maganda. Para gamitin mo para makapagbagong buhay ka kung meron kang hindi nagagawa na tama. Ang nangyayari, sinasamantala naman ng tao para mas lalo siyang gumawa ng masama. So that's one of those things that happens. That happen. Pero ang nangyayari, sa mga taong nagpapahalaga naman, at least nabibigyan sila ng opportunity. Di ba marami naman talaga mga masasama dati, nagbago mga dating hindi maganda ginagawa, pero dumating yung time na na-realize nila na kailangan pala ganito. Kung ganun ang gagawin. Kaya nga iba tinatanong nila, bakit na lang hindi si Satanas patayin? Dahil masama, sumama na. Kung justice pag-uusapan mo ngayon, that should also apply sa tao. Diba, pag gumawa ka ng masama, patay ka na dapat. Hindi ka na mabibigyan ng opportunity. So, because of God's justice, maghintay ka ng panahon mo. Para naman meron naman akong katwiran na bigyan ko ng pagkakataon din itong mga tao na gusto ko maligtas. Because yun naman na sinasabi din ng Bible na ang gusto ng Diyos lahat ng tao maligtas at huwag mapahamak. Anyway, yan ho ay sabi, kaya nga mas maganda talaga yung principle na
habang meron tayong pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti. Sa lahat. Hindi yung mamimili ka ng gagawan mo ng mabuti. Di ba? Huling tanong, kuya, maikli na ba ang panahon natin para makabawi, para magbago, bago maghukom? Well, ang sinasabi, mas malapit na ngayon eh, 'di ba? Kaya nga merong ang araw malapit na, sinasabi nga ng Bible 'yon. Ibig sabihin we can never tell kung kasi andiyan na yung mga signs of times na nakikita mo na yung pagkakagutom, paglindol, 'di ba? Yung pagkakaroon ng salot, andiyan na lahat yung sinasabi sa Matthew 24 na ngayon talagang ang daming iba't ibang klase ng sakit na lumalabas na wala dati, 'di ba? Ito yung mga signs of times na pagka malapit na ang panahon, andiyan na. So as compared to before, of course, we're getting closer to it. Nakikita mo na yung signs na sinasabi ng Bible. So at saka ang challenge ko ganito hindi natin alam what will happen tomorrow. Ang china-challenge ko nga ikaw ba kung alam mo last day mo na on earth, ano gagawin mo? Halimbawa, alam mo, mamaya 12 midnight, mamamatay ka na. Ano gagawin mo? Ano gagawin mo today? Diba? So, sasabihin, ay, magpapakabait na ako, ganito na gagawin. Kasi, alam mo, 12 midnight, mamamatay ka na. Now, the question is, alam mo ba kung buhay ka pa bukas? Hindi naman natin alam kung ano yung... So if that is the case, so yung dapat na gagawin, you have to consider yourself na ito na ang huli kong araw ngayon sa mundo. Di ba parang yung sinasabi nila na sa pag-performance natin sa ano? Last performance. Oo, dapat isipin mo, last performance mo na lahat ng performance mo para ibigay mo yung lahat na pwede mo magawa. So that's the challenge Kung alam mong mamamatay ka na ngayon, mamayang gabi, ano gagawin mo? O bukas, mamamatay ka na, ano gagawin mo today? So, hindi mo naman alam kung mamamatay ka bukas. Hindi mo naman pwedeng sabihin, bata pa ako, or ang dami bata pa. Namamatay di ba? Lumabas lang, nakaapak ng tamtax, namatay na O, kumain lang bangus, namatay na. Natinik, namatay na. So, hindi natin masasabi. So, i-consider natin ang bawat araw na huling araw natin sa buhay. At isipin natin kung huling araw na ba natin ngayon, ano gagawin natin? Di ba? GMK pa rin ba tayo? Well, that's another question. Di ba? Parang, kasi you have to attend to more important things. Di ba? Parang, yun ang iisipin mo dahil wala ka ng panahon. Pero yun nga, hindi mo naman kasi alam kung buhay ka pa bukas o hindi. So we have to give the best. That's why, di ba, kuya, laging yung sinasabi, magkita-kita tayo ulit bukas, God willing. God willing. Dahil we can never tell. Hindi naman natin alam na, hindi mo pwede sabihin, kita tayo bukas paano namatay ka mamaya, nakita pa ba kayo bukas? It's not up to your will if God permits, then kung ano pa, kung pwede pa, kung bibigyan ka pa ng pagkakataon. So, salamat sa... Kaya nga, every day is a blessing di ba? Sa bawat pagmulat ng mata mo, dapat ipagpasalamat natin na nakita pa natin tong araw yung na sunrise, malapit na. Yes, I'm so excited! Excited na rin ako.